Kumusta kayo mga kaibigan at mga kababayan sa araw na ito? Tayo pinagpapasalamat at buhay pa tayo at nagkaroon na naman tayo ng muling pagkakataon upang makapag-usap-usap sa mga salita ng Diyos. Isang bagay po ang gusto ko pong bigyan ng reaction video po mga kaibigan. Ito po yung video ng ating kapatid na Eli na kung saan ay may nagtanong sa kanya na bakit daw ang kapatid na Eli ay hindi sumasamba kay Mama Mary. Maganda yung tanong bakit daw hindi sumasamba si kapatid na Eli kay Mama Mary. Pero bago po natin bigyan ng reaksyon yan mga kaibigan, bago po tayo magkomento, mas mabuti panuorin muna natin kung ano po yung sagot ng ating kapatid na Eli tungkol po sa naturang tanong. Heto po mga kaibigan ang video ng ating kapatid na Eli. Bakit po hindi niyo sinasamba si Mama Mary? Sinasamba? Yes. Kasi lalabas kasing kasinungalingan pag sinamba mo si Maria. Masama po yung sasamba ka sa kapwa mo nilalang. Ang dapat sambahin yung lumalang. Pakinggan nyo, 1.25 ng Roma. Basa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ang dapat sambahin yung lumalang Yes. si Maria nilalang din yun She's also a created being. Creature siya Hindi naman siya creator Ang sinasamba po, yung creator. Pag sumamba ka sa nilalang, kasinungalingan yun. Mali sa Diyos yun. Kaya yung mga anghel, sa Biblia, bawal sambahin ng anghel. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Anghel na yan ayaw pasamba. Sasamba si Juan nagpatira pa siya. Huwag mong gawin yan. Ako rin ay alipin kagaya mo. Sa Diyos ka sumamba. Sabi nung anghel, masama po yan. Hindi ka maliligtas pag sumamba ka sa anghel. 2 ng Kolosas. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Tanyo, pag sumamba ka sa anghel, mananakawan ka ng gantimpala. Kung yung anghel bawal sambahin, si Maria pa. Tao lang naman si Maria, di naman anghel. Amen. Tanyo, ano sabi ng Biblia? Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, Oo. o ng nasa ibaba sa lupa, Oo. o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Nagseselo sa Diyos biro mo, naman, siya gumawa sa'yo, tapos lumuhod ka sa iba. Oo nga. Hindi naman pinapasinasamba. Yun pinapatungkol naman namin sa Diyos. Yun daw ginagawa nila sa ribulto, pinapatungkol sa Diyos. Ganito naman halimbawa ko. Halimbawa, ito, lalaki, asawa mo. Babae naman ikaw. Yun ang asawa mo. Hahalikan mo yung ibang lalaki, yayakapin mo. Huwag ka magagalit, patungkol naman sa iyo ito Payag ka. Hindi payag ang Diyos doon. Papatungkol mo sa kanya kahoy itong niluluran mo, niyayakap mo. Di ba? Patan nyo merong isang ribulto, kahoy. Pupunasan mo.
uubo yung nauna, may nakapila, susunod siya. Baka may TV, no? Delikado yun. Sabi nung susunod, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Di ka kaya magselos. Biro mo, paanang may paa hinahalikan mo, hindi yung kanya. Ha? Kay Baal ka nagsusulit. O, tanyo. Kaya yan, alam nyo, mga kababayan, kahit ano pang pangangatwiran ang gawin, mali. Mali. Basa, Jeremias 2:27. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Papa Jesus. Oh. Sabi niya sa kahoy, Papa Jesus. Siyang ama. O tapos, Sa bato, iyong ipinanganak ako. ang nanganak pala sa kanya ay bato. Di Mama Mary naman. Pero mo naman, paano naman nangyari yan ng mama mo? Bato yan eh. Tao ka. Ba't ka naging anak ng bato? At ang kakatuwa, yun naman tatay mo, kahoy. Paano kaya nag-mate yung kahoy at bato at ikaw ang ipinanganak? O, tanyo. Kaya ano sabi ng Biblia? Pakinggan nyo sa Habakuk 2:18. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan? Na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon. O, Nang binubong larawan, na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. sa aba niya. Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Tanyo, awa naman tayo. Pinasamba tayo sa kahoy at sa bato. At magastos yung pagsamba dyan. Kailangan ng bulaklak, kandila kahit araw. Kasi yung kandila sa Biblia, ginagamit yun sa gabi, pang-ilaw. Sa atin naman, kahit araw na maliwanag, tirik na tirik ang araw, may kandila pa rin. Magastos yan. At minsan sa isang taon, merong malaking malaking gastusan yan. Patay ang mga baboy, manok, kalabaw, kabayo, kambing, patay. At ilalabas yan para yan ipasyal paminsan-minsan. Kailangan ipasyal, di naman nakakalakad kasi yun Pakinggan nyo sa Jeremias 10, versikulo 2. Basa. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa, Ano ba yung ginagawa ng mga bansa na huwag matutunan ng lingkod ng Diyos? 3. sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Kailangan pasanin, hindi makalakad mabuti nga kung basta pasan lang ang gagawin mo Naku, maghahanda ka, may paputok, may kung ano-ano. Alam mo, kung buhay lang si Santa Maria, baka... Bakit? Masama yun. Alam ni Santa Maria masama yun. Nasambahin ng tao. Ang mga apostol, ayaw pasamba. Nung buhay sila, naghihimala sila, no? Bumubuhay sila ng patay. Nung makita ng mga tao naghimala sila, gusto silang sambahin. Nagdala ng mga bulaklak at mga regalo. Nagalit ang mga apostol. 14 ng gawa. Pakinggan nyo. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe At at Mercurio si Pablo, sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter, na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan, at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Tingyo, gusto nilang maghain kay Pablo at kay Bernabe na apostol. Maghahain sila ng mga bulaklak at mga baka pa. Tapos ano nangyari? Datapwat nang marinig ito ng mga apostol, na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi,
Mga Ginoo, Bakit? bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo. Kita nyo? Ba't nyo ginagawa yan? Ba't nyo kami sasambahin? Ba't kayo maghahain sa amin ng bulaklak? Kami tao rin na may karamdamang gaya nyo. Nakita nyo? Pumapayag ba yung mga talagang apostol na sila'y sambahin? Hindi. Yung anghel, pumayag bang sambahin? Hindi rin. Itong kahoy, payag siya. Bakit? Hindi naman siya makakatutol eh. Kaya anong gawin mo? Anong pakialam ko sa'yo? Nakaganon yun. Wala namang pakiramdam yun eh. Tututol ba yun? Nako mga kababayan, panahon na. Tingnan ninyo ha. Wala tayong ginawa kundi sumamba na sumamba. Linggo-linggo. Nagbago ba tayo? Wala. Pakinggan nyo. Galacia 4:8-9. Basa. Gayunman, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, Oh, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Ayan po mga kaibigan, napakalinaw po yung sagot ng ating kapatid na Eli. Doon po sa nagtanong na isang guest na bakit ang kapatid na Eli ay hindi po sumasamba kay Mama Mary. Meaning mga kaibigan, itong nagtanong pinapasamba kay Mama Mary o di kaya siya ay sumasamba kay Maria. Yun lang po ang katotohanan dyan mga kaibigan. Kasi bakit nga nasabing ganun kung hindi talaga itinuro sa kanya na dapat sambahin si Maria? Si Maria, sabi po sa talata, mga kaibigan, napakalinaw po yung binasa ng ating kapatid na Eli na ang dapat sambahin yung lumalang, hindi po yung nilalang. Ganun po kasi ang nangyayari mga kaibigan sa mga iglesia katoliko na sila po ay luhod ng luhod sa mga rebulto na ginawa nilang mga santo, mga kababayan. Kahit po ang anghel, sabi nga ng talata na binasa ng kapatid na Eli, ay bawal po nating sambahin, bawal po luhuran, pati po yung mga santo, yung mga apostol, yung buhay, yung totoong mga apostol, mga kaibigan, tulad ni Pedro, tulad ni Pablo, sila Bernabe, ayaw silang pasamba, mga kababayan at mga kapatid, o ayaw nilang lumuhod ng mga tao sa kanila. So ibig sabihin mga kaibigan, talaga pong bawal. Napakarami nga mga kaibigan, mga kababayan na nagsasabi sa talata na kahit sa lumang tipan, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan at huwag mong luluhuran sila. Mga kapatid, baliwanag po sa mga sagot ng ating kapatid na Eli. Alam ko, nalinawan po kayo tungkol po rito. Pero pag ito'y sinagot ng mga taga punto por punto, tiyak na tiyak po mga kaibigan, ito po ay bibigyan ng palusot at ang gagamiting palusot yung kerubin, yung kaban ng tipan. Ba't kaya hindi sila gumawa ng kaban ng tipan para dun sila lumuhod maghapon? Gaya ng ginawa ni Joshua daw. Na yun naman, ginawa lang ni Joshua kasi yung laman ng kaban ay andun po yung tipan ng Diyos. Ngayon, wala naman yung mga santo na ginawa nila, yung mga rebulto, wala naman doon yung salita ng Diyos Wala naman doon yung tipan ng Diyos. Kasi ang tipan ng Diyos, hindi na po ito nakasulat sa 2 tapyas na bato, kundi ito na po mga kababayan ay nakasulat na sa tapyas ng pusong laman. Doon po sa 2 Corinthians chapter 3, sa verse 3, ito'y hindi na isinulat sa tinta. So malinaw po na hindi sinulat sa tinta, kundi ito'y sa pamamagitan ng Espiritu, at ito'y hindi na sa 2 tapyas na bato, kundi sa tapyas ng pusong laman. So ibig sabihin mga kaibigan, yung salita ng Diyos nasa puso na natin. Kaya hindi na dapat tayong sumamba o lumuhod sa harap ng mga rebulto o sa kaban ng tipan kasi wala na doon ang salita ng Diyos kasi nasa atin na po. Tayo na po kasi ang sinasabi ni Apostol Pablo doon po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 na templo ng Diyos.
So maliwanag po yan mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin sa panunood dito po sa video ng ating kapatid na Eli. Naway nagkaroon po tayo ng kaliwanagan tungkol po doon sa sinasabi nilang bakit ang kapatid na Eli ay hindi po sumasamba sa mga rebulto. So muli, kita-kita tayo dito sa ating programang Expose the Truth.